Noong 1992, nilabas ng Honda Cars Philippines ang 5th generation ng Civic. Kilala to sa chassis code na EG. Sobrang laking step up nito mula sa boxy na EF Civic, bigla tong naging curvy at nagkaroon ng aerodynamic na design. Nung time na to, dalawa ang main variants ng EG sedan sa Pilipinas. Meron yung Honda Civic LX, ito yung entry level, naka-carburetor pa ang makina. Tipid pero luma ang tech, naka-manual windows, at syempre kasama dyan yung mga basic features. Yung kanyang pangalawang variant ay yung Honda Civic ESI. Ito yung top of the line at dream car ng marami noon. Naka 1.6 SOC, 16 valve engine na o yung tinatawag nilang PH16. Ang big deal dito ay yung EFI na siya. Di katulad nung naunang version ng LX ay carburetor pa. Mas pinong takbo, mas efficient at syempre mas malakas ang hatak. Nasa around 120 horsepower yan. Naka power windows, may power steering, power mirrors o all power kung tawagin noon. Syempre mas magandang interior na fabric at yan ang status symbol ng mga Honda Civic boys nung early 90s. Marami magtatanong sa inyo bakit nga ba siya naging legend. Di lang siya family car, naging king of modification din ang ESI sa Pilipinas. Meron kasi tong double wishbone suspension. Ito yung secret sauce ng Honda. Kaya sobrang sarap i-corner at i-lower. Nung sumikat ang JDM style, ang ESI ang naging perfect canvas. Madaling bihisan para magmukhang EG6, yung high performance version sa Japan. Saktong-sakto sa engine bay niya ang mga legendary engines tulad ng B16A. Tinigil ang production ng EG o ESI noong 1995 para bigyan daan ng Honda Civic EK o yung mga bigote bago mag-SR body. Dito pumasok yung VTEC engine sa local market, pero ang ESI ang nag-set ng standard para sa modern fuel-injected compact sedan sa Pilipinas. Hanggang ngayon makikita mo pa rin ang ESI sa kalsada. Either sobrang kinis na fresh all stock o nakasetup na pang racing. Isa to sa mga kotse na nagturo sa mga Pinoy kung paano mag-modify ng mga sasakyan. Kaya para sa video natin na to, nakahanap ako ng isang napaka-solid na ESI na sinalpakan ng modern engine. Tara, panoorin natin at sabay-sabay tayong ma-amaze sa kondisyon ng ESI na to. Tara! Yung SIR, kung bakit ganyan yung ESI ko ngayon, yan yung mga throwback namin ng airpot ko. Bibili akong Honda anak, excited ka, bata ka. Nung panahon na yon, ano mo, legendary yan. Yung chassis na yan. Yung 99-2000 na chassis, legendary. Parang halos lahat ng tao na nasa edad ko, yan ang hinahanap. Unfortunately, yan dumating, ESI. Hindi afford ng tatay ko eh. Yun ang kaya ng pamilya. Unfortunately, dumating ESI. Ang sagot niya, hindi mo naman auto eh. Auto ko. Okay. Sabi ko, hindi ko pala auto yun. Auto pala ng tatay ko yun. Puntahan natin yung EG. Tara. Papakita natin legendary ESI. Ganda na ito, boys, oh. Pang! Itong naka-cover. Buti hindi nadali ng bagyo eh. Pogi rin, boss. Naka-MF10. Pogi pa rin, oh. Actually, hindi pa ako resolve Satisfied? sa dito sa project. Magiging MR5 to. Pero po siya bobo din, no? Pinagawa ko kay Fitment. Mamaya pakita ko sa'yo. Pero wala dito yung mugs kasi pinapa-coat ko. Boss, kung paano mo binild up yung story ng ESI mo kanina, in-expect ko, medyo bogbog eh. Pucha, ang pogi nito. Tignan mo naman yung ESI na to, boy, oh. Sir, bihira ako makakita ng ESI na pogi. Isa to sa mga pogi nakita ko. Tignan mo yung taillight, tol. Pang! Namili ka sa red white, boss, no? Kunin ko yung susi. Naka-AR1, no? Ang galing likod, tol. Ganda nito, naka-sunroof pa. Ito naman, okay ng ina mo. Saan na ka pupunta? Boy, hindi ko na-expect. Ito pala yung sweet spot. Ito ang ina, boys. K-series na ESI, tol. I mean, hindi naman bago to, boys. Pero kasi, di ba, kung paano nyo binild up yung storya kanina. Expect ko parang bulok na, pagod na. Tol, pero tignan mo, naka-K-series, tol. Check natin yung loob, no? Uy, puta loaded din, tol. May upuan. Pagang. Uy, naka-sunroof yan, tol, oh. Dashboard. Manibela, tol. Shift knob. Cup holders. Tsaka naka-interior, tol. Black na to, ah. May gauge, tol, oh. Hilig talaga si Sir sa ganito, yung maalog yung ulo. Galikod, tol. Saan ang tawag sa interior na to? EG9 na later model. Sabi nga ni Kong, kasama natin kanina, wala pa lang nag-e-exist na SIR1, SIR2. So lahat pala yan SIR. Pero depende lang sa manufacturing date. Sa tagal kong Honda, ngayon ko lang natutunan yan. So may matututunan ka pa pala sa tagal na, sa tanda na to. So pagka ang Vintag daw, correct me if I'm wrong. Pagka Vintag 120 pababa, yun yung earlier model. Yun yung hindi yung brick yung Design. oh. Pagka 120 pataas, yun yung brick. So ito is 94 model na ESI. May makulit na Vintag dyan. Sumakto naman. So naging period correct. Hindi naman mangyayari to kung hindi dahil kay Ayan.
So siya lang naman talagang reliable na kayang mag-K-swap dito sa atin sa Pangasinan. Wala na ako ibang pinagkakatiwalaan sa kalang. Sir, di mo naman sinabi kung paano niya kasi binild up yung storya kanina nung ESI, parang nalulungkot siya eh. Ito pala yung madiin dito. Hindi pa tapos. Ano ba kulang dito? Magkaka-MXB to eh. 1, tapos yung nga, MR5. Ang loob, no? Ito maganda sa ESI, boss, yung ganitong interior, yung parang captain seats, no? Oh, Itong gusto ko, fair tol. yun. Kasi boys, tignan mo ayun, no, captain seat siya literal. Tabi natin to. Ayun, no? Hindi siya sedan, tol. Parang mayaman dito nung 90s, tol. Tapos may ano pa dun, no? Bukasan. Pucha, hindi kayo pwede magkano dito. Labing-labing sa likod. Masikip. Yung mugs. Oo, pero wala. Inaayos pa. Sir, ano mas love mo? Ito o si EK Hut? Ito eh. Ito Ngayon, yung ESI? ngayon. Nung di pa natatapos si Ayan, parang masaya na ako dun eh. Kasi malutong, di ba? Malutong, boss. Kanina malutong. Pero ito, ramdam mo yung pick-up eh. Parang sakto. Kung humingi ka ng ibibigay niya. Pwede ba natin marinig to, bossing? Kung aandar. Gano'n nakatagal to hindi nagamit, boss? Last week. Hindi, boy pa to. Aandar yan. Pucha, modelo talaga tumunog kapag ano to, Mugen din. Twin loop. Buo rin, tol. Ganda nito. Gano'ng katagal binosar itong ESI na to? Since 2009. Ito yung inuwi ng airpot mo? Auto ng AirPod ko since 2005. 2003 ata, sorry. Nahawakan ko siya since 2009. Then dito nagumpisa. Then uso nun, same, si Almon, no? Si Alan Monillas. Siya yung mga nahihingi-hingian ko ng pabor noon. Pero ito kasi marami tayong friends na tulong-tulong para lang mabuo. Anthony, no? Anthony Ong. Kilala yan sa HCP community. Kaya sa may mga malulupit na ESI sa Pilipinas. Actually sa kanya galing yung makina nito, hindi yun secret. Buti na lang pagka meron silang gustong bitawan, nauuna tayo sa pila. Nakalagay ka sa speed contact number 1. Parang ganun. Oo. Pakita natin yung makina nito, no? So, ito, K20 Ziba, pagka FD2R, na stock intake, stock, naka-cold air intake lang, hybrid racing, tapos exhaust, naka-middle hanggang dulo na Mugen. Mahal to, boy. So, parang kung titignan, kung yung spoon, parang nadudulas ito sa Mugen eh. So, minsan nung maaga-aga pa yung build, mga 2009 na siguro, 2000. Sure ka sir, na Mugen yung gusto mong matapos. Dahil? Hindi ka ba nasisiraan ng ulo dyan? Sa dami siguro or sa hirap hanapin yung pyesa. Totoo. Pero buti na lang dyan sila Anthony, nakakatulong. Dami nilang tulong, no? Sila Anthony, sila Eric, sila Mark. Ganda, boys. Oh! Boss, bihira ako makita talaga ESI na pogi. Kasi parang, yun na nga, ESI lang yun no? Oo. Kasi kung yung igagastos sa ESI, gastos mo sa bigote, SIR, panalo, di ba? Parang gano'n. Pero boy, ganda, pag ESI rin naman na nakabuo-buo, putya tapos ang boxing, boss, no? Buti sir, sa ESI nyo, hindi masyadong bulukin. Hindi, meron din yan. Meron din? Oo. Mga naagapan naman. Basta alam mo lang naman kung paano i-maintain. Iiwasan namin yung tamang body repair. Nagkamali ka ng body repair, tamang sistema ng pagba-body repair. Talagang papunta ka talaga dun sa kakalawangin ka talaga. Do your homework din. Importante rin yan. Kung nandito ka sa bisyo na to, talaga dapat pinag-iisipan mo rin yung dapat, kada move na gusto mong gawin. Parang ganyan. Meron yan dati, pero naayos naman. So far, sa ngayon, kung inumpisahan ko ito project since 2019, hanggang ngayon, wala pa naman lumalabas na problema. Nakapreno pa, boy. Teka, sir, so ano ang main car mo? Ito talaga, compared sa hatch. Oo, ito talaga yun. Ito kasi talaga yung family car eh. Ito yung last na auto ng tatay ko. Kaya hindi ko na binitawan to. Aside from that, may iba pang mga story behind na personal. Kaya hindi ko na binitawan. Wala namang mawawala kung sa akin. I-retain ko na, i-maintain ko na lang yung... Tsaka siguro pag binenta mo, sir, malulungkot ka lang. No? Nagkapera ka nga, wala naman yung kotse mo nung 2000. Tsaka walang matinong bibili ng ESI ngayon. Totoo. Babarating ka Sa daming sakit ng ulo, di ba? So, hindi na lang. Dito na lang. Ito sir, ikot natin. Yeah, para makita mo yung Oo, tama. Minsan lang ako nandito sa Pangasinan, no? Anong upuan to, sir? EP3, galing kay Jomil. Siya yung nag-aalaga nito pag tag-ulan kasi di naman pwede dito to eh. So, sa kanya galing to, sa kanya rin pala babalik. Siya rin pala yung uupo rito pagka tag-ulan. Okay, testingin natin. Brown glass. Kung naaalala nyo ang Honda tuning, ganyan. Ang description nila actually hindi brown glass. Talaga? Bronze glass ang tawag. Bronze nila. glass. Bronze glass.
So boys, ako pag upo ko, nakita ko talaga na iba kulay eh. Steering wheel to. Momo Heritage. Pero minatch ko ng SW4 na horn bottom. Kasi nung unang-unang nakuha ng daddy ko tong ESI, maalala ko, naka-ano to eh, naka-wood na steering wheel. So parang nire-revive ko lang or inaano ko lang yung feeling kung ano yung unang-unang ano. Nung may life event kasi, naka SW4 naman na Mugen. Pinag-combine ko na lang. Noon talaga, gusto kong magkaroon ng S2000 na cluster. Kahit may time na parang Jologs to eh, parang... Ay, ganun? Di, meron talaga. Jologs dati yan? Meron time na ganun, ang feeling na parang Jologs ang S2000. Kasi hindi naman sa period correct eh. Na-gauge lang. Nag-gauge, oo. Pero gusto ko talaga eh, sabi ko, parang... Ano boys, oh? Di mayaman kasi tignan mo pag ganyan eh. Parang nasa race car talaga eh. Taga, ang luxury na ito. Oo. Yun yung sinasabi kong pick up, di ba? Ang luxury na ito ah. Manes, pucha, 90s na 90s. Sir, malang interior na ganito ah. Dati mura. Bakit sir, itong sasakay mo na to, yung mga piyansa na to, matatagal na? Kunwari, ang gauge, matagal na yan. Oo, kasi nung iniisip kong buhayin yung auto, 2019. Pero actually, ito, ilang beses nang hindi ako nagkakamali. From stock na PH16, nagkaroon ng B16, yung B18 kanina, dumaan din dito na makina, K24. Then last, ito, which is mukhang ito na yun. Ano to, K20? K20 FD2R. K20Z ata eh, pagka FD2R. Oy! Naka-Mugen, twin loop, galing DC2, Ang makina nito galing sa FD. FD, Oo. Type R, FD. Type R, oo. Pucha, nilagay sa ESI, tol. Ma-vibrate. Siyempre yung mga mounts kasi ng K-Swap, Passport, ma-vibrate talaga yan. Honestly, ang talagang pinakamahirap na hurdle sa pagbuo ng K sa amin dito is wiring. I will attest to that na talagang kayang-kaya ni Ayan. Kayang-kaya niyang tapusin niya ng maayos. Twin loop. Ano itong maingay, sir? Makina to o pipe? Kasi yung twin loop, patahimik yan, di ba? Hindi ko nga alam kung bakit ganito eh. Ang ganda ng tunog, no? Mas maganda pa sa labas. Kaya nga eh. Hindi ko alam. Yung huni yung ano, no? Yung ramp up ng ano, yung ramp up ng RPMs, tol, pucha. DC2. Ang ganda. Ito sir, naka-LSD din. Oo. LSD rin to. OEM na LSD ng FD2. Pucha, ito pala yung ano mo. Main car pang diinan kotse. Uy, ang liksi, putang ina. Tsaka maganda sir, kinukwento ko sa viewers natin kanina, maganda yung rear seat nito, no? Parang captain seats, no? Kung tuwa yung mga anak ko rito kasi, lalo nung maliliit pa sila, na sila dyan, Lumalabas. Lumalabas sila. Si TJ nag-tune nito, street lang. Last na yun siguro, yung palit ng Magus. Kasi period correct eh, yung MR5. So balik ako sa 4x100. Tapos yung upuan nito, and yung brakes. Siyempre, babalik ka sa 4x100. Yung nga lang, same dun sa may spoon. Medyo staggered. Yung likod, 16x9. Ay, 16x8.5. Then yung harap, 16x7.5. Sir, mahilig kayo sa ganito, no? Solar to na, dami sa Japan ito eh, sa mga ano, sa Donkey, no? Nagkalat naman yan, yung mga first na biyahe namin doon. Naisip ko lang na every time na pupunta kami doon, kumukuha ako ng isa. Nakakatuwa lang. Boys, ako, alam nyo naman, bihira ako mahilig sa ESI talaga. Ewan ko, sir, sa yung ESI na kaha, parang hindi nakakuha ng masyadong love, no? Pero nung panahon namin, Ito ang mainit nun? mainit talaga nun. Kasi walang grill eh. Bakit? Ano naman kung walang grill? Oo, saka, di ba parang nung dumating ang EG nun sa Pilipinas, makikita mo, may parang iba dun sa auto. Sa mukha? Oo. Naalala ko, ang ano talaga is yung, bakit wala siyang grill? Di ba? Eh, halos lahat naman ng auto, merong grill. Dumating yung time na yung ESI, gustuhin ng lahat. Parang SR na yun? Oo. Talaga? Oo, hindi siya parang kung ano yung
impression ng karamihan ng tao ngayon. Nung panahon niya, mataas ang ano. Pag naki-SI ka dati, po Mataas ang respeto. Fuckboy, ganun, sir? Oo. Ano yan, nung lumabas na yung SIR, ganun pa rin. Nag-fade. Nag-fade nung lumabas ang Oo, SIR. lalo na nung lumabas ang EK9. Ay. Kasi parang yung prestige niya nabawasan eh. Correct me if I'm wrong pero pag titignan mo ang tech spec ng EG, parang well-built and well-designed siya kumpara sa EK. Sa akin lang. Ganda, guys. Nakakatawa makakita ng ESI sa ngayong panahon kasi halos lahat talaga SIR ang binubuo. Kung nandito ka sa hobby na to, mabubuang ka siguro kung wala kang kausap eh. So yung mga friends natin, yan, si Mac Torres, si Kong, no? Sila Julius, sila Jomil, marami pa actually. Napaka-lonely mo naman kung ikaw yung nerd na nai-inlove o dun sa nagiging passionate dun sa hobby mo. So yung mga yan, importante yung mga yan para ma-maintain yung sanity mo kung bakit ka bumubuo ng auto. So importante yung connection sa mga friend natin. Late ko na nabanggit yung mga tropa. Mga friends natin na nakatulong dito sa build. No? Sa makina, si Anthony. Sa mga parts, hybrid racing, almost kasi mga case of parts ito, hybrid racing. Kay Mark, mga OEM parts, si Eric, marami pa. Si Ayan, hindi naman na-under to kung hindi dahil sa kanya eh. Kaya inaantay namin hanggang ngayon para matapos yung ibang project eh. Sir, salamat. Pinakita mo yung napakagandang ganda ng pagka-build up eh. Inuna namin pala yung hatch. Ito pala yung baby niya. Ito pala yung first love. Oh. Again boys, sana na-enjoy yung vlog natin at kita-kita tayo sa mga susunod na video. Let's go!